Noong 1908, may natuklasan ng mga archaeologists na talagang nagbabago sa lahat ng alam natin tungkol sa sinaunang teknolohiya. Sa loob ng mga gumuhong Phaistos Palace sa Crete, may nakita silang clay disk na parang imposibleng mag-exist. Hindi dahil sa espesyal ang materyales na ito, putik lang naman to. Pero ang nakakagulat dito ay kung papaano ito ginawa. Diba, mahirap magsulat ng perpekto sa putik. Ngayon, subukan mong isipin na gumawa ka ng 242 symbols lahat perpekto at pare-parehong itsura tuwing lumalabas ito. Yan mismong nagawa ng mga sinaunang craftsman mahigit 4,000 years na ang nakakalipas. Pero itong mas nakakagulat dito. Hindi nila ito inukit gamit ang kamay. Ginawa nila ito gamit ang sistema na ngayon ay tinatawag nating movable type. Pero bakit nga ba sobrang importante nito? Kasi hindi dapat nag-i-exist ang ganitong teknolohiya hanggang maimbento ni Gutenberg ang printing press taong 1400s. 3,000 years ang pagitan niyan. Para kang nakakita ng electric car na nakaparada sa tabi ng pyramid na talagang binabago nito ang timeline ng mga imbensyon ng tao. Ang disk mismo ay mga 6 na pulgada ang lapad, halos kasing laki ng karaniwang plato ngayon. Bawat simbolo ay inilagay sa malambot na putik gamit ang isang uri ng writing. Isang teknolohiya na dapat nga ay imposible ng panahon na iyon. Imagine, may precision engineering na sila sa panahong karamihan ng tao ay nag-aaral palang gumawa ng matinong palayok. Ang talagang nakakapagtaka dito ay ang teknik ng pagtatak na ginamit sa disk na ito ay parang sobrang advanced. Bawat simbolo ay perpektong nabuo, eksaktong nakadikit sa isa't isa at nakaayos sa spiral pattern na mahirap gawin kahit gamitin ang modernong kagamitan ngayon. Ang mga sinaunang craftsman na gumawa nito ay hindi lang basta nag-eksperimento, mga master sila sa teknolohiyang ito. Pero ang kahusayan na ito ay nagdulot ng mas malaking misteryo. Kung ang mga sinaunang tao na ito ay nakagawa ng ganitong ka-advanced na printing system, nasaan na nga ba ang ibang mga halimbawa? Nag-iisa lang ang Phaistos disk. Literal yan na nag-iisa. Sa lahat ng archaeological discoveries, wala tayong nakitang katulad nito. Walang ibang disk, walang ibang bagay na gumagamit ng parehong teknik, wala ring mga tools na ginagamit para gawin ito. Dito nagiging mas kakaibang kwento. Kasi para makadevelop ng ganitong uri ng printing technology, kailangan maraming eksperimento, maraming prototype at maraming pagkakamali. Pero wala tayong nakitang ebidensya ng mga to. Para bang may dumating na lang isang araw na may dalang perpektong printing technology, gumawa ng isang disk tapos bigla na lang nawala ang kaalaman. Hanggang ngayon, hindi pa rin maintindihan ng mga modernong scientists kung papaanong exactly ginagawa ito. Ang mga simbolo ay idiniin sa putik na may pare-parehong lalim at pare-parehong pressure na surprisingly, sobrang hirap gawin yan. Ang mga modernong pagtatangka na gayahin ng disk na ito gamit ang mga materyales at techniques na available noon ay hindi pa rin nakakaabot sa precision ng original. Pati ang putik mismo ay may sariling kwentong nakakaintriga. Natuklasan kasi ng mga scientists na hindi ito ordinary clay mula sa lugar na yun. Ang materyales ay specially prepared, pininaw para makuha ang tamang consistency para sa detalyadong mga marka. Hindi ito random na eksperimento. Alam na alam ng gumawa nito ang kanyang ginagawa. Nung sinubukan ng mga modern researchers na gayahin ng mga stamps gamit ang bronze, kahoy at iba pang materyales na available sa ancient Crete, hindi nila magawa. Walang makapantay sa eksaktong lalim at linaw ng orihinal na marka. Para bang may access ang mga sinaunang craftsman na ito sa mga tools at techniques na nawala na sa kasaysayan. Ang technological mystery na ito ay simula pa lang ng ating kwento. Ang 242 symbols na ito ay hindi lang basta rin na random na mga larawan na idiniin sa putik. Naka-arrange mga ito sa specific na spiral pattern na bumubuo naman na parang 61 na magkakahiwalay na grupo o mga words. At dito pumapasok ang modernong teknolohiya sa ating sinaunang misteryo. Dekada na rin ang ginugol ng mga computer scientists sa pag-analyze ng mga symbol groups na ito. Naghahanap ng patterns na pwedeng magbigay ng linaw sa kanilang kahulugan. Lahat ng paraan sinubukan nila, mula sa basic statistical analysis hanggang sa advanced artificial intelligence. Ang mga resulta, walang karabi, nakakabaliw sa utak. Mukhang may mga specific rules na sinusunod ang mga simbolo. May mga kombinasyon na mas madalas lumalabas kesa sa iba. Parang sa English na mas madalas mong makita ang the at and kesa sa xylophone. Hindi ito random. Itong bakas ng tunay na writing system
o code. Pero mas lalong naging interesting dito. Kasi noong pinasok ng mga researchers ang mga patterns na ito sa computer, may natuklasan silang hindi inaasahan. Ang mathematical relationships sa pagitan ng mga symbol groups ay sobrang perpekto para maging coincidence lamang. Para itong pagtuklas ng Shakespeare na nakatago sa sequence ng mga numero, malinaw na may pagkakahalintulad sa likod nito. May mga patterns na tumutugma sa nakikita natin sa natural languages, pero may iba namang kakaiba talaga. Isipin mo kung paano may patterns ang musika, may patterns ang mathematics, may patterns din ang galaw ng mga planeta. Mukhang pinagsama-sama ng Phaistos disk ang elements ng lahat ng ito, pero sa paraang hindi pa natin nakikita kahit kailan. Milyong-milyong combinations na ang sinubukan ng mga modern supercomputers. Tinetest nila ang bawat kilalang ancient language at code systems. Kinumpara nila ito sa Linear A, ang hindi pa na-decipher na writing system ng Ancient Crete, Ancient Greek, Egyptian hieroglyphs at marami pang ibang scripts. Pero walang eksaktong tumugma dito. Para tayong nakatingin sa isang bagong paraan ng pagtatala ng impormasyon. Baka may kahulugan din mismo ang spiral arrangement ito. Hindi tulad ng modernong pagsusulat na left to right o up and down. Ang spiral pattern na ito ay pwedeng kumakatawan sa mga cycle. Pwedeng tungkol sa oras, galaw ng mga celestial bodies o kung ano pa mang ibang bagay. Bawat simbolo sa grupo ay baka hindi lang simpleng salita. Pwedeng mga marka ito sa isang mas malaking sistema na hindi pa natin naiintindihan. Ang mga bagong pag-aaral gamit ang advanced imaging techniques ay may natuklasang mas nakakaintriga pa. Sa microscopic examination, nakita na ang mga simbolong ito ay may bakas na maingat na pagpaplano. Ang pagitan ng mga grupo ay hindi lang random. Sumusunod ito sa isang precise mathematical ratio na paulit-ulit na nakikita sa kalikasan, mula sa pag-spiral ng mga galaxy hanggang sa paglaki ng mga shells. Dahil dito may mga researchers na nagsimulang mag-isip kung tama nga ba ang mga tanong na tinatanong natin tungkol dito. Paano kung hindi lang itong simpleng mensahe na naghihintay na basahin? May mga scientists na ngayon ay nag-iisip na baka ancient astronomical calculator pala ito. Ang bilang ng mga simbolo at ang kanilang groupings ay tila tumutugma sa mga celestial cycles. Ang outer edge ng disk na ito ay may eksaktong bilang ng symbol groups para i-track ang mga phases ng buwan sa loob ng isang taon. Hindi ito isang klase ng bagay na nagkataon lamang. Pero isa lang ang astronomical connection sa mga possibilities na ito. Nung pinag-aralan ng mga musikero ang pattern ng mga symbols, may napansin din silang hindi nakikita ng mga computer scientists. Ang groupings at spacing ay sumusunod sa rhythmic patterns na katulad ng ancient musical notations. Posible kaya na itong pinakaunang sheet music sa mundo? May sense ang spiral layout para itong ancient vinyl record na nagsasabi hindi lang ng mga notes na dapat tugtugin, kundi kung papaano dumadaloy ang mga ito. Ang pinakabagong theory ay galing sa mga mathematician na napansin na ang symbol patterns ay may pagkakatulad sa mga ancient game boards. Ang spiral path, ang paulit-ulit na simbolo, ang precise groupings, lahat ng ito ay nagpapahiwatig na baka mas interactive ito kaysa sa una nating inaakala. Isipin mo, marami tayong nahanap na ancient games pero bihira natin makita ang mga rules. Baka hindi ito nagsasalaysay o gumagawa ng musika. Baka tinuturuan tayo ito kung papaanong maglaro. Ang nakakainganyo sa mga theories na ito ay hindi lang kung ano ang pwedeng sabihin nila tungkol sa disk, kundi kung ano ang pinapakita nila tungkol sa mga taong gumawa nito. Hindi lang sila mga simpleng craftsman na nagdidikit ng mga larawan sa putik. Sila ay may sophisticated na pag-iisip na nakakaintindi ng mathematics, astronomy at posibleng music theory sa level na ngayon lang natin na-appreciate. Ang totoong misteryo ay baka hindi kung ano ang sinasabi ng disk, kundi bakit ito ginawa sa ganitong paraan. Kung gusto mong mag-iwan ng importanteng impormasyon para sa hinaharap, bakit gagawa ka ng isang kopya lang? Bakit gagamit ka ng kakaibang sistema na walang ibang makakaintindi? Maliban na lang kung, hindi yun talaga ang punto. Baka ang Phaistos disk ay hindi lang record ng impormasyon. Baka isa itong puzzle na sadyang ginawa para magpaisip sa atin kung ano ba talagang kaya ng mga sinaunang tao. Patuloy na nakakahanap ang modern archaeology ng mga ebidensya na ang mga sinaunang sibilisasyon ay mas advanced kaysa sa dating inaakala natin. Ang Phaistos disk ay baka ang pinakadramatikong halimbawa nito. Isang artifact na nag-challenge ng lahat ng akala nating alam natin tungkol sa ancient technology.
mathematics at human ingenuity. Ito'y patunay na ang innovation ay hindi lang laging sumusunod sa maayos at linear na landas na iniisip natin, at na ang ilan sa mga pinakadakilang nagawa ng sangkatauhan ay baka naghihintay pa ring muling matuklasan. Ang pinakamalaking palaisipan sa buong misteryong ito ay hindi lang kung ano ang disk, kundi kung ano ang sinasabi nito tungkol sa kaalaman ng tao at kung gaano kadaling mawala ito. Isipin mo kung ilang beses ka nag-update ng phone mo dahil naging obsolete na ang lumang technology. Ngayon, isipin mo na nangyari yan sa buong kaalaman ng isang sibilisasyon. Ang lugar kung saan natagpuan ng disk, ang Palace of Phaistos, ay dating masigla at sentro ng sinaunang Minoan civilization. Ang palasyo mismo ay isang malaking complex na may multiple floors, advanced plumbing systems at sophisticated architecture. Pero kahit ganon, ang disk na ito lang ang kumakatawan sa teknolohiyang mas advanced sa kahit anong bagay nung panahon na yun. Para itong paghahanap ng isang Tesla charging station sa loob ng medieval castle. Hindi talaga tugma sa alam natin tungkol sa pag-unlad ng teknolohiya. Patuloy pa rin nakakahanap ng mga bagong clue ang kasalukuyang archaeological work sa Phaistos. Ang mga bagong excavation ay nakakatuklas ng mga workshop kung saan gumagawa ng magagandang pottery at metalwork ang mga craftsmen. Pero walang makapagpaliwanag kung papaano nila ginawa ang mga precise stamps para sa disk na ito. Para bang ang pinaka-advanced na teknolohiya nila ay nawala ng walang bakas at nag-iwan na lang ng isang nakakaingganyong halimbawa ng kaya nilang gawin. Gumagamit ngayon ng mga scientists ng mga bagong teknolohiya tulad ng atomic force microscopy para pag-aralan ang disk sa microscopic level. Tinitingnan nila ang maliit na detalye kung papaano inihanda ang putik at kung papaano idiniin ang mga simbolo, umaasang maiintindihan kung papaano talaga ito ginawa. Bawat bagong pagsusuri ay nagpapakita ng mas maraming ebidensya kung gaano ka-sophisticated ang manufacturing process at kung gaano ito ka-advanced sa panahong ito. Pero siguro ang pinakamahalagang pag-aaral mula sa Phaistos disk ay hindi tungkol sa ancient technology o sa mga nawawalang sibilisasyon. Tungkol ito sa kung paano natin tinitingnan ang pag-unlad ng tao. Madalas nating iniisip na ang kasaysayan ay isang tuwid na linya na bawat henerasyon ay bumubuo sa nauna. Pinapakita sa atin ng disk na ito na mas magulo ang realidad. Minsan, ang mga kultura ay nakakagawa ng mga hindi kapanipaniwalang hakbang pasulong. Pero nawawala lang ang kaalamang yun. Minsan, ang pinaka-advanced na teknolohiya ay hindi nagiging laganap. At minsan, ang pinakamahalagang discoveries ay ang mga nagpapaalala sa atin kung gaano pa rin karami ang hindi natin alam. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.